Tayo ito Devant 43 inches. Ang problema nito nung dinala sa atin, pina-check up na daw nila, tapos yung ribbon daw yung sira. Ito daw yung sira niya, sabi nung unang gumawa, no? So dinala sa atin, tapos yung ribbon tinanggal nila. Siguro pinapabili yung may-ari nito, hindi siya nakabili, kaya dinala na lang sa atin. Try natin kung talagang ribbon lang ang sira nito. Okay, so ito na. Nabuksan na natin yung unit. So makikita natin wala na yung ribbon kasi nga nasa labas na yung ribbon nito. Yan. So mayroon siyang T-con. Ganito yung mainboard na ginamit niya. May napansin kaagad ako rito. Yun, no? Yung dalawang kapasitor dito sa 12 volts na side ay lobo. So baka ito lang yung problema, kaya nagkakaroon ng problema yung display nito, ano? So napaginitan kaagad yung ribbon niya. So, try natin, papalitan muna natin itong dalawang kapasitor. Titingnan natin kung magno-normal yung display nito. Okay, so itong dalawang ribbon niya, makikita natin dito, okay naman yung ribbon. Yan, okay naman siya, no? Ayun, ito na, medyo na bugbog tong isa. Nagbusalsal yung isa. Okay, so try na lang natin yan kung makuha pa yan. Itong kabila niya okay naman. Tapos ito, makikita natin dito ay parang nag-apply siya ng tape method, no? Naglagay siya ng tape method. Pero okay pa naman yung mga circuit ng ribbon niya. Hindi naman nagkaroon ng busalsal tong kabila. Okay, lilinisin lang natin to, tapos try natin. Palitan muna na yung kapasitor. Okay, so dalawang kapasitor papalitan natin. Tapos try natin kung ano ang problema nito. So value nito ay 25,470. Bali dalawang 25,470. Yun, umbok na yung puwet. Umbok na. Okay, palitan natin to. Okay, papalitan natin siya. Ito, same lang, 25,470. Pero ito buo pa ito. Hindi pa ito nabuntis, no? Okay. Tama naman kabit natin, negative, negative, positive, positive. Okay, try natin, titingnan natin kung may pagbabago ito. Baka power supply issue lang ito, no? Hindi lang nila natutukan. Tinutukan nila yung ribbon kaagad. Hindi muna sila nag-visual check sa ating mga power supply. Minsan kasi sa power supply issue lang, kaya bumabagsak din yung supply ng ating panel.
Testing natin. Tingnan natin kung ano talaga ang problema nito. So, naikabit na rin natin yung dalawang ribbon. Naayos na rin natin siya. Nilinis natin. Tapos, try natin ngayon. Okay. Meron siyang standby power. Tingnan natin kung ano talaga ang problema ng unit niya. Power on natin. Nag-blink siya. So wala. Walang nangyari, nagbi-blink lang siya. Nagbi-blink lang yung ilaw. Blanco yung screen. Yun oh, hindi nawala yung blink niya. Okay, check natin yung supply. So, nagbi-blink lang talaga siya, oh. Tingnan natin yung 12. Ground lang tayo, body ground, pwede rin sa mismong board, yung grounding niya pwede din doon. Okay, so makikita natin fluctuate yung supply natin, ano? Hindi normal yung supply natin sa 12. Yun oh, bagsak oh. Yan, fluctuating yung 12 niya. Okay. So check natin kung may damage yung secondary natin. Check natin yung sa backlight natin kung may short dito. Okay. Basag lang tayo. Tingnan natin kung may short dito. Okay naman, ano? Okay naman. Okay naman. So nagpa-fluctuate lang talaga yung supply niya. Okay, so yan makikita niya. Bago-bago yung supply niya. Yan, nagpa-fluctuate. Check natin primary. So 160. Okay naman, ano? So ang problema ng unit, nagpa-fluctuate yung supply niya. Siguro akala nila, try natin i-remove yung beacon, no? Remove natin yung beacon. Bunot mo natin. Kasi nagalaw nila yung panel nito eh, yung beacon nito eh. Try natin i-remove. Tapos sukat ulit tayo ng 12 nya. So ganun pa rin, no? Fluctuate talaga yung 12 nya. Saka nagbi-blink yung standby red natin, nagbi-blink. Okay. So gagawin natin dito, no, dahil nagpa-fluctuate yung supply natin sa 12 volts nya. Gagamit muna tayo ng short killer natin na nasa 11.6 siya, no? So gagamitan natin siya ng short killer natin. Titingnan natin kung gagana tong unit na ito, no? Para bago tayo mag-trouble ng power supply niya or mag-convert, alam na natin na yun lang talaga ang problema ng unit, no? So dito, ito yung positive natin. Kahit magrekta tayo rito, pwede na. Pero siguraduhin nyo na tama yung connection nyo sa positive nya. Baka mali o magkaroon pa ng problema, no? So ito, try natin. Nag-i-spark siya, no? Load side natin 0.2 ampere, 0.02 ampere. Yan yung ampere nya, 0.02. Yan, 0.02 ampere. So naka-standby na siya. Tapos gagawin natin ay papayipas muna natin yung supply ng ilaw niya.
Gagamitan muna natin siya ng ibang power supply para magka-backlight siya. At makita natin yung display kung buo pa yung panel nito. Kasi mamaya tira tayo ng tira sa mainboard. Pala sira na rin yung panel nito. So masasayang lang yung oras natin. Dapat matry muna natin talaga lahat bago tayo mag-troubleshooting, ano? Bago tayo mag-actual repair na. Saksak ko lang yung backlight. Yun, backlight na siya. Tapos tabi muna natin tong kalat natin. So nakakabit na yung ating LVDs. Okay, pasok na siya. So mapapansin natin may standby power na siya dito. Power on natin. Yun, green na. Tingnan natin kung may display. Okay. Ay, double image na. Oh. So nagpi-flicker yung screen nito. Oh. Yan, kita niya ba? Flicker din siya. So naging issue nito, panel issue, saka power supply. Yan, oh, nagpi-flicker siya. Okay, so troubleshoot muna natin yung flicker nito kung maayos natin. Hang tayo ng isang side, tingnan natin kung saang side ang may problema. Pwede ka dito mag-remove, pwede rin dito. So hanapin lang natin kung saang side ang buo pa at kung saang side ang may sira. Magkabilaan ng sira, hindi na natin gagawin ito. Pero pag yung isang side lang ang may sira dito, pwede pa natin siyang gagawin. Okay, so remove natin ito. Kabit natin ito. Titingnan natin kung ano display. Yan. So vertical lines. Blanco yung kabila, vertical lines yung may nakakabit na ribbon. So kabit natin ito, remove natin ito. Okay, so yan, naka-remove itong isa. Ito nakakabit. Titingnan natin kung may side itong buo pa. Pag may side na buo, maaaring pwede pa magawa. Pero pag parehas may sira, negative na. Ayan, no? Flicker din siya, no? Yan, flicker din yung kabila niya. So pag ganito, magkabilaan na ang sira nito, wag na natin aksayan ng oras dito. Yan, magkabilaan. Masasayang lang yung oras natin dyan. Magagawa man pero hindi na perfect. Tapos hindi mo na rin siya mapresyuhan sa customer. At pwede lang din mag-back job. So habang maaga pa dahil marami siyang sakit, wag na natin ituloy. Okay?